dito? Batasan. Oh, dito sa Batasan, talagang pumunta din kami, sumugod din kami dito. Oh. Dahil, tayo ng suporta. dahil upang ipapakita namin sa sambayanang Pilipino kung gaano namin kamahal si Tatay Digong. Kasi sa Davao kasi, doon sa Davao doon na ako lumaki sa Davao. So, sa Davao, kahit maggala-gala ka doon, 24 hours, huwag ka lang gumawa ng kabalostagan. Walang mangyayaring masama sa iyo at walang gagalaw sa iyo doon. Sige, continue. Basta huwag ka lang gumawa ng tinatawag kasalanan o kabulastugan. Sa Bisaya pa, huwag kang magmaoy. Ayaw pagmaoy. Huwag kang magmaoy. Kaya sa Davao, maigagarantiya ko sa inyo yan, pupunta kayo sa Davao. Kahit gala-gala kaso, galing sa San Pedro Street, papuntang Bangkiruan, papuntang Buhangin, matutulog kayo ng 24 hours sa tabi-tabi lang ng walang gagalaw sa inyo dyan. Igagarantiya namin yan. Kaya yun po ang legacy na nagawa ni Tatay Digong. Tsaka doon, yung mga tao din, pag sinasabi doon, bawal magsigarilyo, walang naninigarilyo doon sa Davao. Dito sa Manila o sa mang lugar ng Manila, daming mga abusado naninigarilyo. Doon sa Davao, hindi uubra yan. Kaya kami ay narito, kasama ko rin ito. Ang kasama ko kasi ipakikita talaga namin ang aming suporta sa taong bayan. Yung mga quadcom na yan, wala silang ginagawa kundi upang ipabagsakin ang mga Duterte. Kasi alam nila, hadlang sa kanila ang mga Duterte kasi malakas pa rin ang mga Duterte kahit anong paninirang gawin nila. Napakalakas ng mga Duterte talaga. Kami tahimik lang kami. Ngayon lang kami lumabas upang ipapakita namin ang suporta sa mga pamilya Duterte dahil alam namin kung gaano kalaki ang legacy na nagawa ni Tatay Digong sa taong bayan. Yun lang po. Wala na pong ibang masabi. Basta kami, suporta kami, tahimik lang kami. Ngunit sa puso at isipan namin, hindi na nabubura yun. Natatak na yan sa puso at isipan namin ang mga Duterte dahil nakikita namin ang kanilang mga kabutihan, mga nagawa sa taong bayan, kung paano nila itinataguyod at paano nila paano nakarating sa atin ang kapayapaan. Kasi yung mga kriminal dyan, yung mga drug addict yan, yung mga anong tawag yan, mga rapist dyan, mga tinatawag natin na mga rapper dyan. Doon sa Davao, hindi yan aating magsisilaya sila doon. Dahil ayaw ni Tatay Digong na sila ay alam mo naman ang kapayapaan mahalaga sa atin. Pero iba na sa ating panahon ngayon. Dati, ang mga kriminal at ang mga drug addict, sila ang natatakot. Ngayon iba na, ang sambayanang Pilipino na ang natatakot. Kabaliktaran yan. Ngayon sabihin natin maganda ang pamumuno ng ating kasalukuyang administrasyon ngayon. Masasabi ba natin? Ang taong bayan na ang maghuhusga niyan. Dahil alam natin, sa panahon ni Digong, malaking epekto ang nagawa niya, yung drug, sabihin natin, mayroong mga collateral damage. Yung mga kapwa sindikato yun, nagpapatayan sila. Tapos, kagad nilang isabi na kay Tatay Digong yun. Hindi. Binabahira nila ng hindi mabuti yung drug on war ni Tatay Digong. Kaya yun lang, kapatid, basta ako nakatatag na sa aking puso at isipan ang mga Duterte at hindi na yan mabubura magpakailanman. Kahit na mamatay ako, mawawala ako sa mundong ito, hindi na mabubura sa puso at isipan ko. Yun lang po. Maraming salamat. Sir, tanong lang. Kung sa inyo pong palagay, kung ipagkumpara kasi natin ang administrasyon ni Tatay Digong sa kasalukuyang administrasyon, ano yung pagkakaiba? Ang palagay mo? Ang pagkakaiba kasi ngayon, yung mga adik sa kriminal, yung nagkaroon na silang panahon na gagawa na ba ng kriminal. Kasi hindi mo pwede sabihin yung, hoy, magpakabuti ka, magpakabait ka. Mayroon na yung spiritual contamination ng mayan. Sinasaniba na yan
masasamang espiritu, yung mga nagtutulak ng drugs. Kasi ang layunin niya upang sirain ang milyon-milyong kabataan na hangad pa naman ng mga magulang ay makapagtapos sila. Ngayon ang tanong, paano ba makapagtatapos yung mga milyon-milyong kabataan kung sila ay sinisira na kinabukusan nila sa duga? Paano natin maibibigyan yan na magandang kinabakasan? Ngayon mga Quadcom, hahamunin ko sa iyo, dapat bibigyan nyo rin ng tinatawag nating hustisya yung mga milyon-milyong kabataan na nalulong sa tinatawag natin duga na hindi nakapagtapos dahil naging hadlang sila sa duga na kanila na nagaling sa tinatawag nating masama na kanilang ginagamit. Yun ang dapat yung mga kriminal na yan, hindi nyo dapat bigyan iibibibi nyo yan. Hindi nyo pwedeng ibibibi yan. Mga kriminal yan.